Sa tigang at tuyong lupain ng Gilead, sa ilalim ng matinding init ng araw, lumitaw ang isang tao na nakatakdang maalala bilang isa sa mga pinakadakilang propeta. Siya ay si Elias na Tishbite. Hindi niya kinailangang mag-iwan ng nakasulat na tala upang matiyak ang kanyang pamana. Ang kanyang mga gawa ay mas makapangyarihan kaysa sa maraming hari noong ika-9 na siglo BCE. Si Elias ay naging haligi ng katotohanan, humaharap sa mga hari at muling pinapalakas ang pananampalataya sa isang kahariang nilamon ng kadiliman. Ang kanyang mahalagang papel sa plano ng Diyos ay hindi maikakaila tulad ng ipinahayag sa mga salita sa Malakias 4:5. Narito, ipadadala ko sa inyo si Propetang Elias bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ang hulang ito ay tumimo sa lahat ng naghihintay sa pagbabalik ng banal na sugo na ito. Binalot ng hiwaga, ang kanyang anyo ay nagpatibay sa kanyang natatanging katayuan. Bagaman binanggit sa kasulatan na siya ay nagmula sa Gilead, kakaunti ang detalye tungkol sa kanyang pamilya o pinagmulan na lalong nagpataas ng pagkakakilanlan sa kanyang misteryosong pagkatao. Kung ikaw ay interesado sa mga kwento mula sa Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang kampanilya para sa mga bagong nilalaman. Si Elias ay hindi lamang mahusay na tagapagsalita, ang kanyang pisikal na kakayahan ay pambihira rin. Sa ulat mula sa unang hari, 7:1, matapang niyang hinarap si Haring Ahab at hinulaan ang isang matinding tagtuyot. Pinatunayan niya ang kanyang lakas nang mauna siyang tumakbo sa karwahe ni Ahab mula bundok Carmel hanggang Jezreel. Ang kanyang landas ay puno ng mga matapang na aksyon at gabay mula sa Diyos. Matapos ang kanyang hamon kay Ahab, inutusan siya ng Diyos na magpunta sa batis ng Cherith, kung saan pinakain siya ng mga uwak. Nang matuyo ang batis, pinatnubayan siya ng Diyos patungo sa Sarepta sa Sidon. Doon, ayon sa Lucas 4:26, isang balo ang tumanggap sa kanya. Sa lugar na ito, ipinakita ni Elias ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na milagrosong pagkakaroon ng pagkain. Ang parabola sa Lucas 17:8-10 ay nagpapakita ng kababaang loob at pananagutan ng isang lingkod na sumasalamin sa buhay ni Elias na sa kabila ng pagiging dakilang propeta ay tapat na naglingkod sa Diyos. Ang kwento ni Elias ay naglalahad ng isang paglalakbay na puno ng pananampalataya at mga milagro mula sa mga lambak ng Gilead hanggang sa Aria at Galilea na nagtuturo ng walang hanggang aral ng debosyon at tiwala sa Diyos. Sa kanyang paglalakbay, nasaksihan ni Elias ang isang emosyonal na tagpo sa isang nayon. 10 lalaking may ketong, malayo sa lipunan at puno ng pag-asa ang tumawag kay Jesus upang maawa at pagalingin sila. Nang makita sila, iniutos ni Jesus na pumunta sila sa mga pari, isang utos na humingi ng pananampalataya at nagdulot ng kanilang paggaling. Isa sa kanila, isang Samaritano, ang nagbalik upang magpasalamat kay Jesus at magbigay puri sa Diyos, na nagpapakita ng walang hanggang abot ng habag ng Diyos. Sa Sarepta, nakilala ni Elias ang isang balo na lubhang nagdarahop. Ang kanyang maliit na natitirang harina at langis ay halos maubos na. Nagdala si Elias ng mensahe ng pag-asa. Hiniling ang isang piraso ng tinapay at tiniyak sa kanya na ang kanyang kaunting supply ay tatagal hanggang sa bumalik ang ulan. Ang pangakong ito ay matinding pagsubok sa pananampalataya ng balo na sinubok ang kanyang pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kahirapan. Gayunpaman, isang trahedya ang dumating nang magkasakit ng malubha ang kanyang anak na nagdulot ng mas matinding pagsubok. Sa kanyang dalamhati, hinarap niya si Elias na ang kanyang galit ay sumasalamin sa sakit ng tao sa harap ng pagdurusa. Napukaw ng kanyang kalagayan at ang kanyang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos
dinala ni Elias ang bata sa kanyang silid at taimtim na nanalangin. Inilapat ang kanyang sarili sa bata bilang tanda ng paghingi ng banal na interbensyon at naganap ang milagro. Naibalik ang buhay ng bata. Ang ina na nasaksihan ng himalang ito sa pamamagitan ni Elias ay kinilala siya bilang isang tunay na tao ng Diyos na ang kanyang mga salita ay tunay na may banal na kapangyarihan. Ang kaganapang ito ay hindi lamang nagpatibay sa banal na misyon ni Elias, kundi ipinakita rin ang habag ng Diyos kahit sa gitna ng matinding pagsubok. Ang pananampalataya ng balo ay muling napalakas at ang pangyayari ay naging isang makapangyarihang patotoo sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Sa bundok Carmel, si Elias ay nakahanda para sa isa na namang malaking hamon. Ang rehiyon ay nasa ilalim ng matinding tagtuyot at inutusan siya ng Diyos na humarap kay Haring Ahab. May kasiguruhan na magpapadala ng ulan upang lunasan ang tuyot na lupa. Ang utos na ito ay nagbigay daan sa isa sa pinakamahigpit na laban sa pagitan ng tunay na pananampalataya sa Diyos at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasabay nito, si Ahab ay nahaharap sa matinding taggutom sa buong Samaria. Sa gitna ng krisis, si Obadias, isang tapat na tagasunod ng Panginoon, ay naging mahalagang tauhan sa pagtatago ng mga propeta ng Diyos mula sa malupit na pag-uusig ni Reyna Jezebel. Sa kabila ng panganib, matapang na ginampanan ni Elias ang kanyang misyon, natuparin ang kalooban ng Diyos. Ang paglalakbay ni Elias ay patunay ng matatag na pananampalataya at kahandaang harapin ang matitinding hamon. Mula sa milagrosong pag-aalaga sa kanya sa tahanan ng balo hanggang sa napipintong labanan sa bundok Carmel, bawat kaganapan ay nagpapakita ng ganap na pagtitiwala sa Diyos. Habang patuloy ang tagtuyot, sina Ahab at Obadias ay nagpasiyang hanapin ang natitirang pastulan upang mailigtas ang kanilang mga alagang hayop. Naghiwalay sila ng landas, umaasa na makahanap ng kahit kaunting damo. Sa paghahanap, natagpuan ni Obadias si Elias. Nakilala niya ang propeta at nagpakita ng takot at respeto. Alam ang pagsisikap ni Ahab na matagpuan si Elias at ang posibleng parusa kapag ipinahayag niya ang kinaroroonan nito. Sa kabila ng kanyang kaba, ibinahagi ni Obadias kay Elias ang kanyang ginawa upang protektahan ang mga propeta ng Diyos mula sa galit ni Jezebel. Kahit matatag ang kanyang pananampalataya, ramdam niya ang bigat ng panganib kay Ahab. Pinakalma siya ni Elias na nangakong personal na haharap kay Ahab. Ang pangakong ito ang naghanda sa isang mahalagang engkwentro, isang laban ng pananampalataya na magaganap sa bundok Carmel. Sinunod ni Obadias si Elias at ipinabatid kay Ahab ang presensya ng propeta. Sa kanilang pagkikita, hinarap ni Ahab si Elias, inakusahan siyang sanhi ng mga problema ng Israel. Mariing itinanggi ito ni Elias at sinabing ang tunay na dahilan ng suliranin ng bansa ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagsuway sa Diyos. Iminungkahi ni Elias ang isang hamon sa bundok Carmel na tipunin ang buong Israel kasama ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asherah upang magpasya kung sino ang tunay na kanilang paglilingkuran, ang Panginoon o si Baal. Sa harap ng karamihan na hati ang pananampalataya, hinamon ni Elias ang mga tao na pumili ng malinaw, sumunod sa Panginoon o kay Baal. Ang hamon ay simple ngunit makapangyarihan. 2 toro ang ihahanda, isa para sa mga propeta ni Baal at isa para kay Elias. Ngunit tanging ang tunay na Diyos ang sasagot sa pamamagitan ng apoy mula sa langit. Napagtanto ng mga tao ang bigat ng hamon at pumayag sa pagsubok. Inutusan ni Elias ang mga propeta ni Baal na pumili ng toro at ihanda ito. Hinimok silang tawagin ang kanilang mga Diyos upang sindihan ang apoy. Hindi lamang ito pagsubok ng supernatural na kapangyarihan,
kundi isang labanan sa pagitan ng tunay na pananampalataya at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na sumira sa Israel. Mula madaling araw hanggang tanghali, ang mga propeta ni Baal ay nanalangin at tumawag para sa tugon, ngunit walang narinig. Sa kanilang pagkadesperado, mas lalo nilang pinag-ibayo ang kanilang ritual, sinugatan ang kanilang mga sarili upang makakuha ng sagot mula sa kanilang Diyos. Habang pinagmamasdan ang kanilang walang saysay na pagsisikap, ginantihan sila ng biro ni Elias, sinabing marahil si Baal ay abala o malayo. Habang lumalala ang pagkadismaya ng mga propeta ni Baal, hindi nagbunga ang kanilang mga sigaw at pananakit sa sarili ng anumang tugon mula sa kanilang Diyos. Sa puntong ito, tinipon ni Elias ang mga tao sa kanyang paligid. Sa harapan nila, itinayo niyang muli ang sira-sirang altar ng Panginoon, gamit ang duliti bato bilang sagisag ng pagkakaisa at espiritual na pamana ng 12 tribo ng Israel. Maingat niyang inayos ang handog, inilagay ang kahoy at ang toro sa altar. Upang gawing mas kahanga-hanga ang pagsubok, inutusan ni Elias na buhusan ng tubig ang altar ng 3 beses. Ganap na binasa ang handog at ang kahoy, naghahanda para sa isang makapangyarihang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Sa mahalagang sandali ng paghahandog, itinaas ni Elias ang kanyang panalangin sa Panginoon, hindi lamang humihiling ng isang himala, kundi ng pagbabago ng mga puso ng tao upang muling manumbalik sa Diyos. Nang matapos niyang manalangin, bumaba mula sa langit ang apoy ng Panginoon, tinupok ang handog, ang kahoy, ang mga bato at maging ang tubig sa hukay. Sa kanilang pagkabighani sa kahangahangang gawaing ito, ang mga tao ay napasubsob sa lupa, kinikilala ang kadakilaan ng Panginoon sa kanilang sabay-sabay na sigaw, ang Panginoon, Siya ang Diyos. Bilang tanda ng banal na katarungan, iniutos ni Elias na hulihin ang mga propeta ni Baal at dalhin sa batis ng Kishon, kung saan sila pinatay bilang paglilinis sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagpapanumbalik ng katapatan ng Israel sa Panginoon. Matapos ang tagumpay sa bundok Carmel, idineklara ni Elias ang pagtatapos ng tagtuyot at ang nalalapit na pagbagsak ng ulan. Umakyat siya sa tuktok ng Carmel, yumuko sa panalangin at buong tiyagang naghintay sa tanda ng paparating na ulan. Sa kabila ng 7 ulit na ulat ng kanyang lingkod na walang nakikitang palatandaan, nagbunga ang kanyang pagtitiyaga nang sa wakas ay lumitaw ang isang maliit na ulap sa malayo. Ang ulap na ito, gaano man kaliit, ay nagbigay hudyat ng malaking pagbabago. Ang paparating na ulan na lulutas sa matagal na tagtuyot. Di nagtagal, ang kalangitan ay napuno ng ulap at bumagsak ang malakas na ulan. Muling binasa ang tuyong lupa na naging malinaw na patunay ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ang dramatikong tagumpay sa bundok Carmel ay nagdulot ng matitinding panganib kay Elias. Galit na galit si Reyna Jezebel sa pagkamatay ng kanyang mga propeta. Kaya't nagpadala siya ng pagbabanta ng kamatayan laban kay Elias. Natakot at nagulumihanan, tumakas si Elias upang iligtas ang kanyang buhay. Sa kanyang takot at labis na panghihina, naglakbay siya ng mag-isa patungo sa Beerseba sa Huda, iniwan ang kanyang lingkod. Napuno ng pagod at kawalang pag-asa, humanap siya ng kanlungan sa ilang. Doon, nag-iisa, bumagsak siya sa ilalim ng isang puno ng retama, inihahayag ang kanyang masakit na kahilingan na wakasan na ang kanyang buhay, isang tapat na pahayag ng kanyang labis na pagdurusa at kahinaan na nararanasan ng kahit sino. Sa kanyang pinakamadilim na sandali, sa ilalim ng lilim ng puno ng retama, natagpuan ni Elias ang habag ng Diyos. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya, nagdala ng tinapay na niluto sa baga at isang tapayan ng tubig at nagpapaalala ng walang hanggang suporta at pag-aalaga ng Diyos. Muli siyang bumalik ang anghel, hinihikayat si Elias na kumain upang magkaroon ng lakas,
para sa kanyang paglalakbay. Sa tulong ng pagkaing ito, naglakbay si Elias ng 40 araw at 40 gabi, tumatawid sa malalayong lupain hanggang marating niya ang bundok Horeb, ang banal na bundok ng Diyos, isang lugar ng mga makabuluhang banal na tagpo at revelasyon. Si Jezebel, lubos na galit sa pagkatalo ng kanyang mga propeta sa Baal, ay nangakong maghiganti kay Elias. Sa gitna ng bigat ng kanyang misyon at banta ng pag-uusig, humanap ng kanlungan si Elias sa isang kuweba sa bundok Horeb. Ang kuweba ang naging lugar ng isang mahalagang espiritual na paggising at pagsusuri ng sarili. Sa loob nito, tinanong siya ng Diyos tungkol sa dahilan ng kanyang pagpunta roon. Ipinahayag ni Elias ang kanyang matinding dedikasyon sa Panginoon, ngunit sinabi rin ang kanyang pakiramdam ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang pagiging tapat sa harap ng Diyos ay nagpakita ng lalim ng kanyang pananampalataya at ng masakit na katotohanang kinakaharap ng Israel. Sa isang makahulugang sandali, ipinahayag ng Diyos ang kanyang presensya hindi sa pamamagitan ng malalakas na hangin, lindol o apoy, kundi sa isang banayad at tahimik na tinig. Ang simpleng pagpapakitang ito ay nagpaalala na ang presensya ng Diyos ay hindi laging makikita sa mga magagarbong pangyayari, kundi madalas sa mga tahimik at payapang sandali. Nang marinig ni Elias ang tinig na ito, magalang niyang tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang balabal at lumabas ng kuweba. Nang muling tanungin ng Diyos, inulit ni Elias ang kanyang matinding dedikasyon. Kasabay nito, ipinahayag ng Diyos ang mga bagong utos na maghuhudyat ng panibagong yugto ng kanyang misyon bilang propeta. Inutusan ng Diyos si Elias na bumalik sa ilang ng Damasco upang pahiran si Hazael bilang hari ng Syria, si Jehu bilang hari ng Israel, at si Eliseo bilang kanyang kahalili sa pagiging propeta. Ang utos na ito ay higit pa sa pagpapatuloy ng misyon ni Elias. Ito'y patunay ng plano ng Diyos para sa hinaharap ng Israel. Bukod dito, ipinahayag ng Diyos na may 7,000 katao sa Israel na nanatiling tapat at tumangging sumamba kay Baal. Ang revelasyong ito ay nagbigay ng kaaliwan kay Elias, pinalakas ang kanyang loob at pinaalalahanan siya na hindi siya nag-iisa sa kanyang pagsusumikap para sa Panginoon. Sa bundok Sinai, nagkaroon si Elias ng malalim na pagbabago sa pamamagitan ng banal na revelasyon. Tumanggap siya hindi lamang ng malinaw na mga utos, kundi pati na rin ng katiyakang ang layunin ng Diyos ay magpapatuloy kahit matapos ang kanyang panahon. Lalong tumibay ang kanyang loob at sinimulan niyang tuparin ang mga utos ng Diyos. Ang unang gawain ni Elias ay hanapin si Eliseo, anak ni Safat, na nagtatrabaho sa bukid. Sa paglalagay ng kanyang balabal kay Eliseo, simbolikong ipinasa ni Elias ang responsibilidad bilang propeta. Naiintindihan ang kahalagahan ng kilos na ito. Iniwan ni Eliseo ang kanyang gawaing bukid upang sumunod kay Elias, isang tanda ng pagsisimula ng bagong yugto ng propesiya sa Israel. Bago lubusang iwan ang kanyang nakaraang buhay, hiningi ni Eliseo ang pahintulot na magpaalam sa kanyang mga magulang na nagpapakita ng kanyang paggalang at pasasalamat sa pamilya. Nauunawa ng bigat ng sandali, pinayagan siya ni Elias na magbigay-pugay sa kanyang nakaraan bago niya yakapin ang kanyang bagong tungkulin bilang propeta. Bilang tanda ng ganap na pagtalikod sa kanyang dating buhay, pinatay ni Eliseo ang mga baka na ginagamit niya sa pagbubungkal ng lupa at ibinahagi ang karne nito sa kanyang pamayanan. Ang hakbang na ito ay simbolo ng pagtatapos ng kanyang nakaraan at ang simula ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Sa pagtanggap ng balabal ni Elias, niyakap ni Eliseo ang kinabukasang nakatuon sa buong pusong paglilingkod sa Panginoon, isang pangako na huhubog sa kanyang misyon bilang propeta.
Sa kalaunan, naglakbay si Eliseo patungong Damasco kung saan natagpuan niya si Hazael sa isang mahalagang pagkakataon. Si Ben-Hadad, hari ng Syria, ay nasa bingit ng kamatayan at puno ng pag-aalala, nagpadala ng mga regalo kay Eliseo sa pamamagitan ni Hazael upang magtanong tungkol sa kanyang kapalaran. Ang pagtatagpo ni na Eliseo at Hazael ay puno ng makabuluhang kahulugan at nagbigay liwanag sa mga darating na pangyayari na makakaapekto sa parehong Syria at Israel. Ipinaalam ni Eliseo kay Hazael na gagaling ang hari mula sa kanyang karamdaman, ngunit mamamatay pa rin siya sa ibang paraan. Ang tila magkasalungat na propesya ay naghayag hindi lamang ng kapalaran ng hari, kundi pati na rin ng masalimuot na plano ng Diyos at ang papel ni Hazael sa mga ito. Habang nakikita ni Eliseo ang hinaharap na mga kahihinatnan ng mga aksyon ni Hazael, siya ay napuno ng kalungkutan at napaiyak, nalulungkot sa pagdurusang dadalhin ni Hazael sa Israel. Nalito si Hazael sa emosyonal na reaksyon ni Eliseo, hindi lubos maunawaan ang kanyang kakayahang gumawa ng ganoong kalupitan. Ngunit nang ipahayag ni Eliseo ang kanyang pag-akyat sa kapangyarihan, naharap si Hazael sa isang nakakabahalang katotohanan. Pagbalik ni Hazael kay Ben-Hadad, nangyari ang sinabi ni Eliseo, namatay ang hari na nagpatunay sa katuparan ng propesiya ng Diyos. Ang pangyayaring ito ay nagpakita ng komplikadong katuparan ng mga revelasyon ng Diyos at ang malalim na epekto ng kanyang plano sa kasaysayan. Ang kwento ni Nabot at ng kanyang ubasan ay naglalahad ng isang salaysay na puno ng pagnanasa at panlilinlang. Hinangad ni Haring Ahab ang ubasan ni Nabot upang gawing hardin at inalok siya ng kapalit o halaga para rito. Ngunit si Naboth na matibay ang paninindigan sa kanyang minanang lupain at sa batas ng Diyos ay tumanggi sa alok ng hari, isang pasya na naging dahilan ng kanyang trahedya. Nabigo at nagalit, bumalik si Ahab sa palasyo nang labis ang pagkadismaya, isang reaksyon na nagpakita ng kanyang kahinaan at moral na pagkabulok, na naging bahagi ng isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng Israel. Si Jezebel, na napansin ang lungkot ng kanyang asawa, ay tinuligsa ang kakayahan ni Ahab bilang hari. Sinasabing bilang pinuno, dapat niyang makuha ang anumang nais niya. Sa kanyang walang awang pagpapasya at tusong pag-iisip, nagplano si Jezebel ng isang malupit na pamamaraan upang makuha ang ubasan nang hindi isinasaalang-alang ang etika o batas. Gumamit siya ng panlilinlang, peke, ang mga liham gamit ang pangalan ni Ahab at selyo ng hari upang magmukhang lehitimo. Ang mga liham ay ipinadala sa mga nakatatanda ng komunidad ni Nabot, nag-utos ng isang huwad na pag-aayuno at pagsasagawa ng isang peking paglilitis kung saan si Nabot ay maling ibinintang ng kalapastanganan, isang paratang na may hatol na kamatayan. Ang plano ni Jezebel ay nais sa katuparan ng may nakakikilabot na katumpakan. Si Nabot na unay pinarangalan ay pagkatapos ay walang awang pinahiya sa harap ng kanyang mga kababayan. Sa pagsunod sa masamang utos ng reyna, ang mga lider ng bayan ay gumamit ng mga huwad na saksi upang akusahan si Naboth ng paglapastangan sa Diyos at hari. Ang gawa-gawang paratang na ito ay nagtapos sa pagbitay kay Naboth sa pamamagitan ng pagbato, isang malinaw na halimbawa ng mga mapaminsalang bunga ng kapangyarihan at katiwaliang hindi napipigilan. Ang malupit na plano ni Jezebel ay nagresulta sa hindi makatarungang pagkakondena at kamatayan ni Naboth, na nagpapakita ng katiwalian at walang hangganang kasakiman ng kapangyarihan ng hari. Ang pagkamatay ni Naboth ay nagmarka ng isang mahalagang sandali ng kawalang katarungan na sumasalamin sa isa sa pinakamadilim na bahagi ng paghahari ni Haring Ahab at ng kasaysayan ng Israel.
Matapos tiyakin ang pagkamatay ni Nabot, agad na ipinaalam ni Jezebel kay Ahab na ang ubasan ay wala nang nagmamay-ari. Hindi nag-aksaya ng oras si Ahab at inangkin ang ubasan, isang gawa na nagpakita ng kanyang ganap na pagbagsak sa kasamaan at impluensya ni Jezebel. Nang pumasok si Ahab sa ubasan ni Nabot upang angkinin ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Elias na nagbigay sa kanya ng isang banal na utos na harapin ang hari. Binilinan si Elias na kondenahin ang mga kasalanan ni Ahab, ang pagpatay at pag-agaw ng ari-arian, sa isang tensyonadong espiritual na tagpo. Matapat na hinarap ni Elias si Ahab sa ubasan at inihayag ang matinding pahayag ng Diyos. Ang mga gawa ni Ahab ay magdudulot ng matinding parusa hindi lamang sa kanya, kundi sa buong angkan niya. Hinulaan ni Elias na ang magiging kapalaran ni Ahab ay kahalintulad ng sinapit ni Nabot. Sa harap ng mga akusasyon ni Elias, tinawag ni Ahab si Elias na kanyang kaaway, ngunit matatag na inilantad ni Elias ang katotohanan ng mga ginawa ni Ahab. Hinulaan niya ang nalalapit na pagbagsak ng dinastiya ni Ahab at ang kahindik-hindik na wakas ni Jezebel. Ang mga propesiyang ito ay nagbigay diin sa banal na hustisyang nakatakdang maganap sa kanila bilang resulta ng kanilang katiwalian at kasamaan. Ang kwento ni Naboth, Ahab at Jezebel ay malinaw na nagpapakita ng matitinding bunga ng kasalanan, kasakiman at kawalang katarungan, habang binibigyang diin ang halaga ng integridad at paninindigan sa pananampalataya sa kabila ng matitinding pagsubok. Ang paghahatol ni Elias kay Ahab ay mabigat at makabuluhan na nagsasabing ang mga aso ay kakain ng sinumang mula sa angkan ni Ahab na mamamatay sa lungsod, at ang mga ibon ay magpapakain sa mga mamamatay sa bukirin. Ang madilim na propesiyang ito ay sumasalamin sa banal na paghuhusga na naghihintay kay Ahab na sa impluensya ni Jezebel ay lubhang naligaw mula sa landas ng katuwiran sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at mga kasalanan ng mga Amorita na pinalayas ng Diyos mula sa Israel. Sa harap ng matinding propesya ni Elias, si Ahab ay nagpakita ng bihirang pagbabago sa ugali. Pinunit niya ang kanyang damit at nagsuot ng sako, isang tradisyonal na tanda ng pagluluksa at pagsisisi. Ang kilos na ito ay nagpakita na kahit sa gitna ng matinding moral na pagkabulok, may natitirang posibilidad para sa pagtubos. Pinatutunayan ang makapangyarihang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Elias. Gayunpaman, habang nagpakita si Ahab ng mga palatandaan ng pagsisisi, nagpatuloy ang salaysay ng kasalanan at banal na paghahatol sa paglipat ng kapangyarihan sa kanyang anak na si Ahazias. Nang umupo si Ahazias sa trono, agad siyang hinarap ng sariling krisis. Sa kabila ng kanyang pinsala, hindi siya humingi ng tulong sa Diyos ng Israel, kundi sa Diyos na si Baal-zebub ng Ekron. Ang kawalan ng pananampalatayang ito ay nag-udyok muli ng banal na interbensyon. Isang anghel ang nagutos kay Elias na harangin ang mga sugo ni Ahazias at kwestiyonin ang kanilang desisyon na magtanong sa isang paganong Diyos. Inihatid ni Elias ang hatol ng Diyos, hindi gagaling si Ahazias sa kanyang sakit at sa halip ay mamamatay siya. Ang propesyang ito ay direktang pagsaway sa kawalan ng pananampalataya ni Ahazias at sa kanyang maling pagsisikap na humingi ng gabay sa labas ng Panginoon. Nang marinig ni Ahazias mula sa kanyang mga sugo ang nakababahalang mensahe ni Elias, tinanong niya kung sino ang lalaking humarap sa kanila. Sa paglalarawan ng mga sugo, agad niyang nakilala si Elias na Tishbite. Sa hangaring ipakita ang kanyang kapangyarihan, nagpadala si Ahazias ng isang kapitan at 50 sundalo upang dakpin si Elias. Gayunpaman, matatag na nanindigan si Elias bilang mensahero ng Diyos. Nanawagan siya ng banal na interbensyon. Kung siya nga ay isang tao ng Diyos,
Bababa ang apoy mula sa langit at tutupukin ang kapitan at ang 50 sundalo. Nangyari nga ito, muling ipinakita ang makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos at pinagtibay ang autoridad ng kanyang mga propeta laban sa hamon ng hari. Sa kabila ng trahedyang ito, muling nagpadala si Ahazias ng isa pang grupo ng 51 sundalo. Ngunit nang ipadala ang ikatlong grupo, nagpakita ang kapitan ng pagkumbaba at paggalang. Lumuhod siya sa harap ni Elias at taimtim na nakiusap para sa kaligtasan ng kanyang sarili at ng kanyang mga tauhan. Dahil sa pagpapakita ng paggalang na ito, inutusan ng anghel ng Panginoon si Elias na sumama sa kapitan ng walang pangamba. Ang tagpong ito ay nagpapakita na ang pagkumbaba at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ay maaaring magbago ng takbo ng kahit na pinakamapanganib na sitwasyon. Ang kwento ng ubasan ni Naboth, pinalala ng kasakiman ni Ahab at malupit na pakana ni Jezebel ay isang makapangyarihang halimbawa ng malalim na kawalang katarungan at ng nakasisirang impluensya ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang pagkikita ni Ahab at Elias sa ubasan ay nagpatunay sa kadakilaan ng banal na hustisya. Ang tugon ng Diyos sa pagsisisi ni Ahab ang pansamantalang pagpapaliban ng kapahamakan sa kanyang angkan ay nagbigay diin sa kanyang walang hanggang awa at kahandaang tumugon sa tunay na pagsisisi. Ang kwento ni na Elias at Ahazias ay nagtuturo ng mahalagang aral. Ang isang mag-aaral ay hindi kailanman hihigit sa kanyang guro, tulad ng isang lingkod na hindi mas mataas sa kanyang Panginoon. Si Ahazias, tulad ng kanyang amang si Ahab, ay paulit-ulit na humingi ng payo mula sa mga Diyos-Diyosan na nagpapakita ng patuloy na pagsuway at kawalang pagtitiwala sa Diyos sa kabuuan ng kanyang pamumuno. Nang harapin ni Elias ang mga sugo ni Ahazias, ipinakita nito ang lehitimong kapangyarihan ng mga tunay na propeta ng Diyos. Sa kabila ng puwersang ipinadala ng hari, nanatiling matatag si Elias, handang ihatid ang mensahe ng Diyos at hamunin ang anumang makalupang autoridad. Habang papalapit ang pagtatapos ng panahon ni Elias sa lupa, naglakbay siya kasama si Eliseo mula sa Gilgal. Alam na malapit na ang kanyang pag-akyat sa langit. Sinabi ni Elias kay Eliseo na manatili sa Gilgal. Ngunit si Eliseo na nagpapakita ng malalim na katapatan at dedikasyon ay piniling samahan ang kanyang guro hanggang sa huli, lubos na nauunawaan ang nalalapit na kaganapan. Ang kanyang paninindigan ay nagtulak sa kanya na sundan si Elias sa bawat hakbang ng kanilang huling paglalakbay. Sa Bethel, nang malaman ng mga lokal na propeta ang nalalapit na pag-alis ni Elias, tinanong nila si Eliseo tungkol sa kanyang desisyon na manatiling kasama si Elias. Tahimik at may respeto, hiniling ni Eliseo na manahimik sila na nagpapakita ng kanyang katahimikan at paghahanda para sa sagradong kaganapan na malapit ng maganap. Ang kanilang paglalakbay ay umabot sa Jericho, kung saan muling nilapitan si Eliseo ng mga propeta na may parehong tanong. Hindi na tinag, muling tiniyak ni Eliseo ang kanyang paninindigan na samahan si Elias hanggang sa pinakahuli. Sa pagdating nila sa Jordan, gumawa si Elias ng isang kahanga-hangang milagro. Hinampas niya ang tubig gamit ang kanyang balabal at ang ilog ay nahati na nagbigay daan para makatawid silang dalawa sa tuyong lupa. Ang gawaing ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Elias. Sa kabilang panig ng ilog, tinanong ni Elias si Eliseo kung ano ang nais niyang matanggap bago siya kunin sa langit. Sa kanyang matinding hangaring ipagpatuloy ang gawain ng kanyang guro,
Humiling si Eliseo ng dobleng bahagi ng espiritu ni Elias na nagpapakita ng kanyang hangaring maglingkod ng tapat sa Diyos tulad ng ginawa ni Elias. Ang sandaling ito ng paghiling ay sumasagisag sa pagtatapos ng panahon ni Elias sa lupa at ang simula ng misyon ni Eliseo. Habang umaakyat si Elias sa langit sa isang ipu-ipo, sakay ng karwaheng apoy at mga kabayong apoy, tumingala si Eliseo na mamangha at nagluluksa. Matapos ang pag-akyat, pinunit ni Eliseo ang kanyang kasuotan bilang tanda ng pagtatapos ng kanyang pagiging mag-aaral at ang pagsisimula ng kanyang papel bilang pangunahing propeta ng Israel. Ang pagtawid sa Jordan, ang pag-akyat ni Elias at ang kahilingan ni Eliseo para sa dobleng bahagi ng espiritu ay puno ng simbolismo na nagpapakita ng walang hanggang pamana ng gawain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at ang paglipat ng tungkulin ng propesya sa susunod na henerasyon. Pagkatapos ng pag-akyat ni Elias, bumalik si Eliseo ng mag-isa. Ngayon ay dala ang balabal ng kanyang guro. Sa muling pagtawid sa Jordan, pinatunayan ni Eliseo na siya ay taglay ang espiritu ni Elias, na nagpapakita ng pagpapatuloy ng kanyang misyon bilang propeta. Sa Jericho, kinilala ng mga anak ng mga propeta ang espiritual na autoridad ni Eliseo at lumapit sa kanya ng may malaking paggalang. Pinagtitibay ang kanyang papel bilang kahalili ni Elias at ang bagong pangunahing propeta ng Israel. Bagamat kinilala si Eliseo bilang tagapagmana ng pagiging propeta, hiniling ng mga anak ng mga propeta na hanapin si Elias kahit na nauunawaan ni Eliseo ang makalangit na pag-alis ng kanyang guro. Bagamat labag sa kalooban, pumayag si Eliseo sa kanilang kahilingan, ngunit ang kanilang paghahanap ay walang bunga na nagpatunay sa pag-akyat ni Elias. Sa panahon ng paghahari ni Jehu, natupad ang mga propesya ni Elias tungkol sa sambahayan ni Akab nang gamitin ni Jehu ang mga pahayag ng propeta upang bigyang katwiran ang paglipol sa lahi ni Akab na naglapat ng makalangit na paghuhukom sa pamilya. Sa kanyang kampanya upang linisin ang Israel mula sa impluensya ni Akab, nilipol ni Jehu ang lahat ng kamag-anak at kasamahan ni Akab sa Jezreel. Ang kanyang dedikasyon sa pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi natitinag na nagmarka ng isang panahon ng malalim na paglilinis at pagbabago. Sa kanyang paglalakbay patungong Samaria, nakasalubong ni Jehu ang mga kapatid ni Ahazias, hari ng Huda, at iniutos ang kanilang agarang pagpatay. Ipinagpatuloy ang kanyang paglilinis sa angkan ni Akab. Nakipag-alyansa rin si Jehu kay Jonadab, anak ni Rekab, na kilala sa kanyang pagiging matuwid. Inanyayahan si Jonadab upang masaksihan ang dedikasyon ni Jehu sa paglilinis ng Israel, isang kilos na sumisimbolo ng pagbabalik at pagsamba sa tunay na Diyos. Ang masigasig na paglilinis ni Jehu sa Samaria na naglalayong alisin ang anumang bakas ng dinastiya ni Akab ay nagmarka ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Israel na nagpapakita ng pagbabalik sa tapat na pagsunod at paggalang sa Panginoon. Ang kwento ni Elias at Eliseo kasama ang mga aksyon ni Jehu ay nagpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang kanyang mga propeta at piling lingkod upang maisakatuparan ng kanyang banal na plano at maipatupad ang kanyang mga hatol, na binibigyang diin ang kahalagahan ng katapatan sa Diyos at ang mabigat na kaparusahan ng pagtalikod at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga ministeryo ni Elias at Eliseo ay nananatiling patunay sa pagkilos ng Diyos at sa kanyang hindi nagbabagong katapatan sa kanyang mga tagasunod, na nagsisilbing makapangyarihang paalala ng kahalagahan ng pamumuhay ng may pagsunod, tiwala at tapat na paglilingkod sa Diyos. Ang mga kwento ni Elias at Eliseo ay nagbibigay ng malalim na kaalaman tungkol sa dinamiko ng relasyon sa pagitan ng Diyos
at ng kanyang mga propeta, isang ugnayang binibigyang diin ng malalim na tiwala, dedikasyon at makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa mga kritikal na sandali. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang naglalahad ng mga himalang nagawa at mga tagumpay sa mga pagsubok, kundi ipinapakita rin ang malalim na pagkatao ng mga propetang ito na humaharap sa parehong mga aspeto ng banal na impluwensya at kahinaan ng tao. Sa pagmamana ng balabal ni Elias, hindi lamang tinanggap ni Eliseo ang tungkulin bilang pinunong propeta, kundi inako rin niya ang tungkuling ipagpatuloy ang misyon ng Diyos sa Israel. Ang kanyang panahon bilang propeta ay hindi lamang minarkahan ng mga himalang kahalintulad ng sa kanyang nauna, kundi pati ng kanyang malasakit sa mga pangangailangan ng karaniwang tao. Mula sa paglilinis ng tubig sa Jericho hanggang sa pagpaparami ng langis ng isang balo, ipinakita ni Eliseo na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lamang para sa paghatol, kundi pati sa mga gawa ng kabutihan at pagkakaloob na higit na nagpapakita ng lawak at lalim ng banal na kabutihan. Ang paglipat ng pamumuno mula kay Elias patungo kay Eliseo ay hindi lamang nagpapakita ng pagpapatuloy ng gawaing propetiko, kundi nagbibigay diin din sa isang mahalagang prinsipyo sa larangan ng banal na paglilingkod, ang pagsasalin ng tungkulin at paghubog sa susunod na henerasyon. Ang maingat na paghahanda ni Elias kay Eliseo at ang pagsunod ni Eliseo sa pag-aalaga sa komunidad ng mga propeta ay naglalarawan ng mahalagang papel ng pagpapasa ng kaalaman at espiritual na karunungan. Ang ganitong pagsasalin ay nagsisiguro na ang mga susunod na pinuno ay handang ipagpatuloy ang misyon ng Diyos. Pinananatili ang impluwensya ng kanyang mga turo at gawain sa mundo. Bukod dito, ang mga kwento ni Elias at Eliseo ay nagpapakita ng dakilang kontrol ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na sa mga panahon ng kaguluhan at katiwalian sa politika na tila nangingibabaw sa Israel. Ang mga tiyak na pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta ay muling nagpatibay sa kanyang kapangyarihan at katuparan ng kanyang mga pangako. Hinahamon ng mga umiiral na autoridad at kamanghamanghang tumutugon sa mga pangangailangan ng kanyang mga tagasunod. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na walang bahagi ng buhay ng tao ang lampas sa abot o malasakit ng Diyos. Ang mga paglalakbay ng mga propetang ito ay nagsisilbing gabay ng inspirasyon upang manatiling matatag sa ating pananampalataya sa Diyos sa gitna ng mga hamon at kabiguan. Parehong nakaranas sina Elias at Eliseo ng matinding kawalan ng pag-asa at kalungkutan, ngunit hindi sila kailanman pinabayaan. Naranasan nila ang mapagbigay at nagpapalakas na presensya ng Diyos. Ang kanilang mga buhay ay nagtuturo sa atin na kahit sa gitna ng pinakamalalim na pagsubok, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging naroroon, handang ibalik ang ating lakas at gabayan tayo sa tamang landas. Ang mga kwento ni Elias at Eliseo ay makapangyarihang patotoo ng walang hanggang katapatan ng Diyos sa kanyang mga lingkod at kanyang bayan. Pinapaalala nila sa atin na sa kabila ng mga pagsubok at kawalang katiyakan sa buhay, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay kumikilos sa loob natin upang maisakatuparan ang kanyang banal na layunin. Inaanyayahan tayo ng kanilang mga kwento na yakapin ang buhay na puno ng pagsunod, paglilingkod, at malalim na pananampalataya na may katiyakang ang ating mga pagsisikap para sa Panginoon ay may kabuluhan at nasa huli, masisilayan natin ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan na nahahayag sa ating mundo. Kaya't ang mga kwento ni Elias at Eliseo ay hindi lamang mga kasaysayang puno ng pananampalataya at himala, kundi nagbibigay rin ng mga aral na tumutugma sa ating espiritual na paglalakbay ngayon. Ang bawat kwento, himala at hamong kanilang hinarap
ay nagbibigay sa atin ng pananaw upang suriin ang ating sariling landas ng pananampalataya. Pinahihintulutan tayong matuto at magbago mula sa kanilang karanasan. Isa sa mga pangunahing aral mula sa kanilang buhay ay ang kahalagahan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Patuloy na nanatili sina Elias at Eliseo sa pakikipag-usap sa Diyos, laging humihingi ng kanyang gabay at direksyon. Ang malalim na koneksyong ito sa may likha ang nagbigay sa kanila ng tapang at katiyakan, kahit sa harap ng pinakamabibigat na pagsubok. Itinuturo nila sa atin na higit pa sa ating kakayahan, sa lakas ng Diyos tayo nakakahanap ng tunay na kahusayan at layunin sa ating buhay. Bukod dito, binibigyang diin ng kanilang mga kwento ang pangangailangan ng moral at espiritual na katapangan. Sa panahon kung kailan ang tunay na pananampalataya ay madalas na natitinag ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at katiwalian. Nanatiling matatag sina Elias at Eliseo sa kanilang debosyon sa Diyos, hinaharap ang mga makalupa at espiritual na autoridad ng kanilang panahon. Ang kanilang katatagan ay nagbibigay inspirasyon sa atin na ipaglaban ang katotohanan, itaguyod ang katarungan at mamuhay ng matuwid bilang parangal sa Diyos kahit sa harap ng pagsubok o hindi pagkakaunawaan. Ang hindi matatawarang epekto ni na Elias at Eliseo ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng mentorship at disipulo sa loob ng pananampalatayang komunidad. Ang kanilang buhay ay naglalarawan ng kahalagahan ng pagpapasa ng karunungan, kaalaman at karanasan upang patatagin at palaguin ang katawan ng mga mananampalataya. Tulad ng paghahanda ni Elias kay Eliseo upang ipagpatuloy ang gawain ng Diyos, tinatawagan din tayo na mamuhunan sa iba sa ating paligid. Ibinabahagi ang ating mga karanasan sa buhay at pananampalataya. Ang ganitong dedikasyon ay nagsisiguro na ang komunidad ng mga mananampalataya ay patuloy na naaalagaan at pinalalakas, na nagpapahintulot sa simbahan na umunlad sa bawat henerasyon. Bukod dito, ipinakikita ng mga kwento ng mga propetang ito ang kapangyarihan at pagkakaloob ng Diyos. Malinaw na isinasadula ang kanyang presensya at impluwensya sa gitna ng kanilang mga pagsubok at tagumpay. Pinatutunayan ng kanilang mga kwento na maingat na isinasaayos ng Diyos ang mga pangyayari upang maglingkod sa kanyang banal na layunin, nagbibigay ng katiyakan na pinamamahalaan niya ang lahat para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang plano. Ang mga papel ni na Elias at Eliseo ay hindi lamang mahalaga sa kanilang kasaysayan, kundi nagbibigay din ng patuloy na inspirasyon. Hinihimok tayo na yakapin ang mga buhay na punong-puno ng pananampalataya, tapang, dedikasyon at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Inaanyayahan tayo ng kanilang mga buhay na lampasan ang ating kasalukuyang kalagayan at kilalanin ang malawak na kontrol ng Diyos. Natatagpuan sa Kanya ang ating pag-asa, lakas at tunay na layunin. Naway ang halimbawa ni na Elias at Eliseo ay magbigay liwanag sa ating mga landas. Inilalapit tayo sa mas malalim at makahulugang koneksyon sa Diyos na nananatiling di nagbabago sa lahat ng panahon. Ang kanilang pamana ay maaring gabayan tayo tungo sa pamumuhay na nagbibigay karangalan at sumasalamin sa walang hanggang at makapangyarihang relasyon natin sa walang hanggang Diyos. Sa pagbabalik tanaw sa mga buhay ni na Elias at Eliseo, tayo ay inaanyayahang maglakbay sa pagsusuri ng sarili at espiritual na paglago. Ang kanilang mga kwento ay higit pa sa mga salaysay ng pambihirang gawa. Inilalantad nito ang mga puso ng mga taong sa kabila ng kanilang kahinaan at hamon ay masugid na sinunod ang kalooban ng Diyos. Ang kanilang dedikasyon sa kabanalan at pagsunod, lalo na sa harap ng kahirapan, ay humihimok sa atin na suriin ang lalim ng ating pananampalataya at ang ating debosyon sa Diyos. Isa sa mga pinakamahalagang aral
mula sa kanilang kwento ay ang halaga ng pagtitiyaga sa panalangin. Ang halimbawa ni Elias sa pananalangin para sa ulan ay nagpapakita ng kapangyarihan ng matiyaga at taus-pusong panalangin. Ang kanyang dedikasyon sa pananalangin na nakaugat sa matibay na pananampalataya sa mga pangako ng Diyos ay nagtuturo sa atin na ang bisa ng ating panalangin ay hindi nakasalalay sa ganda ng ating mga salita, kundi sa katapatan ng ating puso at katatagan ng ating pananampalataya. Isa pang mahalagang aral mula sa kanilang buhay ay ang pagpapakumbaba. Sa kabila ng pagiging daluyan ng mga himalang gawain ng Diyos, sina Elias at Eliseo ay hindi naghangad ng personal na karangalan, kundi palaging ibinabalik ang kaluwalhatian sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kasalukuyang panahon ng labis na pagpapakilala sa sarili, ang kanilang halimbawa ay isang makapangyarihang paalala ng kahalagahan ng pagpapakumbaba. Hinihikayat tayong kilalanin na ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay mula sa itaas, mula sa Ama ng mga ilaw. Marahil ang pinakapanatag na aspeto ng kanilang mga kwento ay ang pagpapakita ng hindi matitinag na katapatan ng Diyos. Sa bawat pagsubok, pangangailangan at sandali ng kawalan ng pag-asa, ang katapatan ng Diyos ay hayagang nahayag, hindi lamang sa pagbibigay sa kanilang mga pisikal na pangangailangan, kundi pati na rin sa paggabay, proteksyon at mapagmahal na pagtutuwid. Habang hinaharap natin ang ating mga hamon, ang mga karanasan ni Elias at Eliseo ay nagbibigay ng nakaaaliw na katiyakan na maaari tayong umasa sa katapatan ng Diyos. Ang mga buhay ni Elias at Eliseo ay nananatiling makapangyarihang inspirasyon sa bawat panahon. Hinihimok tayo na yakapin ang matapang na pananampalataya, matiyagang panalangin, tunay na pagpapakumbaba at matibay na tiwala sa katapatan ng Diyos. Ang kanilang mga kwento ay hindi lamang mga salaysay sa kasaysayan, kundi nagsisilbing katalista para sa malalim na espiritual na pagbabago. Hinihikayat tayong palalimin ang ating relasyon sa Diyos. Sa inspirasyon ng kanilang pamana, tinatawagan tayo na maging impluwensya hindi lamang sa ating sariling henerasyon, kundi pati sa mga darating na may layuning parangalan ng Diyos at itaguyod ang kanyang kaharian sa lupa. Habang iniisip natin ang mga buhay ni Elias at Eliseo, hinaharap natin ang isang mahalagang sandali sa ating espiritual na paglalakbay. Ang kanilang mga kwento ay lampas sa simpleng pagsasalaysay ng kasaysayan. Ito'y isang hamon sa atin na isabuhay ang mga katangiang nagmarka sa kanilang mga buhay kapag lubusan nating ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan, hinihikayat tayong linangin ang isang mas malalim at mas makapangyarihang relasyon sa ating may likha. Nauunawaan na ang tunay na kahalagahan ay matatagpuan sa pagsunod at katapatan sa kanyang panawagan. Ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng katotohanan ng Diyos, kahit sa isang lipunang nalilihis sa kanyang landas, ay nagtutulak sa atin na maging tagapaghatid ng liwanag sa kasalukuyan. Sa isang mundo na puno ng kawalang katiyakan at nagbabagong moralidad, ang katatagan ng mga propetang ito ay nag-uudyok sa atin na panghawakan ang ating mga paniniwala, bitbitin ang sulo ng banal na katotohanan, at maging huwaran ng katarungan at kabanalan. Ang kanilang mga kwento ay patunay kung ano ang maaari nating makamit at ang epekto na maaari nating likhain kapag nabubuhay tayo ng may buong pagsunod sa kalooban ng Diyos na nagpapakita ng makapangyarihang pagbabago na dulot ng pamumuhay ayon sa mga banal na prinsipyo. Ang kanilang tapang at determinasyon ay nagpapalakas sa atin na harapin ang ating sariling mga hamon ng may pananampalataya at optimismo.
tulad ng pagtindig ni Elias laban sa mga propeta ni Baal at ng kabutihan at kagalingang ibinigay ni Eliseo sa mga nangangailangan. Tinatawag din tayo na maging mga tagapagbago gamit ang mga talento at biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang pagyamanin at baguhin ang ating paligid. Kung natagpuan mo ang nilalamang ito na kapaki-pakinabang, mangyaring mag-subscribe upang masiguro mong hindi mo mamimiss ang aming mga susunod na video. Sama-sama, maaari nating liwanagan ang mas maraming kaisipan at palawakin ang ating mga pananaw. Salamat sa pagsama sa amin at naway pagpalain kayo ng Diyos.